Ayan, guys, mga kasabong, no? Pakita ko sa inyo to itong ano. Ito tawag dito, hygrometer, no? Ginagamit to pagka, alam niyo na, meron tayong test, no? Sa school natin, alam niyo naman kung saan yung school natin, no, mga kasabong. Bali, ito, tuturo ko sa inyo kung paano yung tamang paggamit. So, kung paano natin kukontrolin yung humidity sa loob ng cockhouse, lalo na kung gumagamit kayo ng aircon. So guys, hintayin nyo maya-maya, siguro mga 5 minutes, i-upload ko naman sa FB yung buong kabuuan kung paano gagamitin tong hygrometer, no? Eto mga kasabong, no? Eto na yung kabuuan nung sabi ko sa inyong i-share ko sa inyo, no? Tuturo ko yung paggamit ng hygrometer. Kung titignan nyo, nandito ako sa loob ng aircon na sasakyan. Ang hygrometer niya, ang relative humidity niya ay nasa 37.2. So ganun lang naglalaro, no? 37.8. Tapos ang kanyang temperature sa loob ng sasakyan ay 26.5. So kasi karamihan sa atin mga kasabong, alam ko na maraming nagtatanong sa akin na kailangan malamig yung loob. Yeah, yun yung ano nila. Hindi po porki malamig ay matubig sa loob. Kasi ang pagkakaintindi ng iba, pag malamig ang loob, ibig sabihin, maginaw, parang may moisture sa loob. Hindi po ganun yun, no? Kaya, eto, explain ko sa inyo para hindi kayo malito. Kaya tayo kailangan ng hygrometer, mga kasabong, lalo na po yung mga baguhan, no? Ito kasi yung nagbo-monitor kung ano yung moisture dun sa kapaligiran mo, na nakaka-apekto to pag nagpo-pointing tayo. Diba kasi ayaw natin na yung ating pang-exam na dala masyadong matubig, dahil alam natin minsan pag tinamaan, diba, matubig din, diba, no? So may tumatagas, yun yung term, diba, may tumatagas, no? Pagka nag-exam tayo, nandun tayo sa taas. So yun po yun mga kasabong, no? Ngayon, halimbawa, ano ba yung mga dapat gawin para makontrol yung ating moisture, no, sa loob ng halimbawa ng cockhouse? Ano kasi may mga iba-ibang nagtuturo na halimbawa ito dapat yung humidity, no? So ang average kasi, ang kadalasang turo ay nasa 60 to 68, no, relative humidity. Kadalasan average 63 to 65. Dapat dun lang kayo maglaro. So kung yun yung tinuro sa inyo, i-maintain nyo na ganung level lang, no? So ang ano ko dito, ang purpose ko ay malaman nyo kung paano gamitin to, no? So anong ginagawa pagka ganon? Halimbawa sobrang ano na ng cockhouse natin, sobrang baba na ng relative humidity. Ang gagawin po natin mga kasabong, no? Ang gagawin natin, buksan nyo ng konti yung pintuan nyo. Pag binuksan nyo yung pintuan nyo, may papasok na moisture galing sa loob. So, eto, tingnan nyo, ha. Diba kanina 30 plus, eto 40, bumababa na, no? Bubuksan ko itong bintana, no? Titignan natin, tataas to. Kasi, yung moisture na nanggagaling sa labas, mga kasabong, hihigupin niya, diba? Ayan, bumaba. 36 pa na, diba? Pero, ayan, tataas na yan kasi binuksan ko yung bintana. Na kanina, hindi niya naabot yan, no? 46, ang bilis, oh. Nakita nyo yung pag ano nga mga kasabong, napakabilis, di ba? Isipin nyo, 53 na kanina, hirap na hirap yan. So ganun kabilis mga kasabong, no? Ibig sabihin, yung moisture dito sa loob ng ng sasakyan ay tumaas dahil doon sa moisture na galing sa labas. Ayan, 51, tumataas na 51.3, 0.4, 0.5, tataas pa yan mga kasabong. Pero kanina nasa 30 plus to 40 lang. So, yun lang mga kasabong, no? Halimbawa lang to, no? Kung paano nyo kukontrolin. Ibig sabihin, makokontrol nyo siya, madali nyo matansya pagka meron kayong gadget na ganito, dahil pwede nyo buksan, papasukin yung moisture galing labas, pwedeng pigilan. So, ganun mga kasabong. So, sa mga susunod, pwede tayo magkaroon ng nito, ng live na tanungan sa mga question nyo sa paghahanda, pagtatari. Natin yan, kukuha na natin ng schedule. Sa ngayon, ito lang muna yung isi-share ko sa inyo mga kasabong. Kasi marami nagtatanong na sa akin, nagpa-flood na dun sa aking messenger.
So para masagot ko yung mga katanungan ng karamihan, ay ito na po, ginawa na po natin mga kasabong ng video. So yun lang po, maraming salamat at good luck sa mga baguhan. Sana may natutunan po kayo. Para sa inyo to. So yun lang, paalam, bye bye.